So, pasensya na at magulo, pero ayun nga, share ko lang yung wiring knowledge natin. Kasi recently, nag-switch na ako from ICE vehicle to PHEV or plug-in hybrid electronic vehicle or electric vehicle. So, yung nga, mahal kasi yung charger, yung not really yung charger but mahal yung extension cord na binebenta online. So naisipan ko bumuo na lang ako ng sarili ko. So ano nga ba yung mga kailangan sa mga gusto mag DIY dyan? Napakadali lang na ito. So ang una mong kailangan is yan yung Omega wire or Royal wire na size 12 na 2C. Yan. So ibig sabihin ng 2C, dalawa lang yung niya. Dalawa lang yung pinaka tawag na ito, pinaka wire niya. Yan, puti tsaka itim. Tapos since nire-require ng charger ng EV na may grounding, so bibili ka rin ng gauge 10 na na ang tawag dito is automotive wire. Yung isa lang siya, isang piraso lang siya, hindi dalawa, isang piraso lang yung laman. Gauge 10 naman to. So tapos next mong gagawin is ito, kailangan mo nito. Ito yung alligator clamp pang baterya. So ang gagawin mo dyan is may clamp ito, may clamp naman to. So babalat ka lang dito ng medyo mahaba-haba, tas mo siya, parang itutupi mo sa gitna, patatabain mo, tapos ikaklamp mo dito, tapos make sure na lang na paliguan mo ng electrical tape. And then yun, yung sa kabila syempre kailangan may goma, kumbaga protection mo sa kung ano man. So yun na, pag natapos mo na yan, okay na. So ang isa pang kailangan mo is ito, Omni Pro Series, ganitong itsura yon. So, tapos yan, may dalawang screw siya dito na bubuksan na. So tatlong logo. So ito is letter L, yung gitna is ground, tapos itong sa kaliwa is letter N. So dito mo yung bali ang orientation niya is itong ground, yung ginawa ko, yung manipis na wire. Ito yung manipis na wire, sa gitna siya pupunta. Tapos itong dalawa dun sa magkabilang dulo. So i-screw mo lang siya. Tapos lastly, kailangan mo ng plug. I suggest 15 amps para ma-make sure natin na matibay. Ayan. So yan lang nun. Buuin mo lang yan. Tapos ang gagawin mo next is saksak mo siya. Tapos ito, kailangan mo to mai-clamp sa, kung meron kayong pader dyan na may nakausling bakal, dun may kaklamp yan. So saksak, tapos clamp. Tapos wag mo muna ipa-plug yung charger sa sasakyan mo. I-plug mo lang muna yung pinaka-charger. Tapos i-check mo kung may fault code. Usually pag may fault code, dalawa yung iilaw. Kasi sa BYD kasi, tatlo yung ilaw niya. Isang pula, isang yellow, tsaka isang green. So pag umilaw yung pula, tapos nagbiblink yung yellow ata yun, ibig sabihin may fault. Pero pag red lang, ibig sabihin goods na yun. So pwede mo na siya i-plug sa sasakyan. So ganun lang siya kasimple. I hope nakatulong sa mga magdi-DIY dyan. So yun. Hanggang sa muli.